Ayun, magandang araw. Quick demo lang, no? Yung sa pinost ko last time, yung customer portal. Ayun, gawa na siya. Okay? So, pakita ko ng mabilis and then mag-create ako ng another video para sa mga module na yun, paano siya gagamitin. Okay? So, ito siya. Customer swiping network. So, dito mag-create yung account ng yung mga customer nyo. Saka, dito siya lang magla-login. Okay? Pakita siya. Ngayon, naka-create na ako ng account. Okay. Unang-unang gagawin natin is pupunta tayo sa link view account. Ito yung mga i-add natin yung account ng customer. No? As customer ako. So, sa another video, pakita ko rin yung paano. Okay, nakakreate na ako ng account ngayon. Click ko lang. Yan. Viewing na. Okay. Sa home button, sa home menu or home page, makikita niya yung account details niya. Connected by router niya. Ayan, pakita ko yan kung paano yung gumagana. Kasi, minsan nagdi-disconnected yan. Okay? Meron na siyang paraan para malaman niya kagad. Ano yung plan niya? Saan galing yan? Okay? Then, repair request. Ayan, sa support center. Tapos, due date. Ayan. Then, meron din tayong name dito, no? Ito, na-edit to, pero nasi-set up dito ni ISP provider. Yun nga yung dashboard natin sa main. Okay? Next, sa billing. Ayan, may billing na rin tayo. Ayan, may kita yung due date niya, October 1, which is expired na. Per month, magkano binabayaran niya. Okay? So, dito pa lang, pwede na magbayad si customer niyo, no? Pindutin lang niya yung pay now. Ayan, lagay niyo yung mobile number niya. Ayan. Click lang siya. Ayan, ganyan siya. Proceed lang siya sa pagbayad. Parehas lang, no? Sa payment reminder natin. Ito, customer page lang. Then, once nakapagbayad siya, auto-reconnect niya yan, yung router niya. Siguro mga 10 to 15 minutes. Okay? Ayan, meron din tayo ditong history, kung mga payment history niya, no? Saka, pwede niyang i-view. Ayan. So, pwede rin niya i-print yung, SOA niya. Ayan, ganyan yung itsura, billing invoice, payment date. Ayan. So, papakita ko yan sa another video kung paano siya nasa setup. Okay. Next, yung support center. Ito naman yung parang ticketing system natin sa loob ng system. No? Sa halip na mag-contact siya sa inyo, dito na sila diretso. Okay. So, pwede sila mag-open ng ticket. Ayan. And for example, no internet. Ayan, lagay nila, no internet. Diesel, wala pong internet kahapon pa. Pa-check po. Okay. Ngayon, pwede nilang gawin yan. Then, pag sinabit nila, ito na siya. Ayan, open na siya. Okay. Yan, ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Yan si ISP provider. Ayan, login tayo. Marami tong may mga, kung napapansin nyo, may mga menu na siya. Yan, may support center din siya. Makita niyo yung mga ticket dito. Yan. So, ito, pwede niyang i-view. Yan, ayun, si client, type. Yan, wala pong internet kahapon. Para sa kayo magchat-chat. Let's go. Okay. Ayan, nag-chat siya. Nag-chat ka. Anong oras kayo pwede punta? Makikita nyo, yan, no? Sumasagot si customer. So, parang siyang chat, no? Sa loob ng system. Ayun. So, yun. Yun yung quick demo natin, no? Pwede na magbayad. Pwede nang i-check yung status ng internet. Pwede rin nang makipag-usap directly sa customer nyo, sa provider nyo. Kayo, makakasupport kayo ng mabilisan dito. Okay, and then auto-reconnect din siya. Diba? So, yun. Pwede nyo itong share sa mga customer nyo. Create ako ng another video para sa mga unang-una pag-create ng account. Ayan. Paano magbabayad. Okay. Paano nyo isi-setup, initial setup. Sama ko yan sa mga video. Ayun, guys.